Isipin nyo na ang coordinate system ay parang global address book. Ito ang framework na ginagamit para masukat at ma-define ang bawat location sa ibabaw ng mundo. Sa ArcGIS Pro, ang bawat map frame ay may underlying coordinate system. Dito papasok ang tinatawag nating geographic grids. Ito yung mga lines ng latitude at longitude. Ang latitude ay yung mga linyang pahiga parallel sa equator na sumusukat north or south. Ang longitude naman ay yung mga linyang patayo mula North Pole hanggang South Pole. Dahil sa equator, nahahati ang mundo sa dalawa, ang Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Importante ito dahil maraming calculations sa GIS ang nagbabago, depende kung nasa itaas o ibaba ka ng equator. Ngayon, bago kayo mag-start ng project sa ArcGIS Pro, kailangan nyo munang maintindihan ang pagkakaiba ng GCS at PCS. Bakit nga ba kailangang i-project ang mapa? Unahin natin ang Geographic Coordinate System or GCS. Ang GCS ay nakabase sa 3D spherical surface ng mundo. Ang unit of measurement dito ay angular units, gaya ng degrees, minutes, at seconds. May 3 main components ang GCS. Isa, ang angular unit. 2, ang prime meridian 3. At ang pinakaimportante, ang datum. Ang datum ang nagsasabi ng shape at size ng mundo, ang ellipsoid. Pero may problema, ang mundo ay bilog, 3D, pero ang computer screen at papel ay flat, 2D. Hindi mo pwedeng i-flatten ang orange peel nang hindi ito napupunit o nade-deform, di ba? Diyan napapasok ang Projected Coordinate System or PCS. Ito ay result ng math equation na tinatawag na map projection. Dahil pina-flat natin ang mundo, laging may distortion, pwedeng magbago ang area, shape, distance, o direction. Sa PCS, ang units ay linear, gaya ng meters o feet. Kaya kung kailangan nyo ng accurate na sukat ng area o distansya para sa inyong analysis, kailangan nyo ng tamang PCS. Let's talk about standards. Siguradong nakikita nyo ang WGS 1984, World Geodetic System, 1984. Ito ang pinaka-common na GCS sa buong mundo dahil ito ang ginagamit ng ating mga GPS at smartphones. Kung kukuha ka ng data mula sa Google Maps o GPS unit, automatic WGS 84 yan. Pero dito sa Pilipinas, mayroon tayong sariling local datum, ang PRS-92, Philippine Reference System of 1992. Bakit pa tayo may ganito? Kasi ang PRS-72 ay custom fit sa hugis ng lupa dito sa Pinas. Kaya mas accurate ito para sa mga local surveys, land titling, at engineering projects sa ating bansa. Pagdating naman sa projections, madalas nating marinig ang UTM, Universal Transverse Mercator. Ang mundo ay hinati sa 60 zones. Ang bawat zone ay may low distortion, kaya perfect ito para sa mga detailed maps. Ano naman ang difference sa world at world sphere-based? Ang world projections, gaya ng Web Mercator, ay ginagamit para sa buong mundo, pero malaki ang distortion nito sa area. Pansinin nyo, mas malaki tignan ng Greenland kaysa sa Africa kahit hindi naman. Ang world sphere-based naman ay gumagamit ng perfect sphere na model sa halip na ellipsoid. Mas mabilis itong i-calculate pero hindi ganoon ka-accurate para sa high-precision mapping. Finally, pag-usapan natin ang pinaka-importante para sa mga GIS practitioners sa Pinas. Ang Philippines Transverse Mercator or PTM zones. Dahil pahaba ang hugis ng Pilipinas, hindi sapat ang isang projection lang, kaya hinati ang bansa sa 5 PTM zones para masiguro ang accuracy ng mga sukat. Ang bawat zone
ay gumagamit ng PRS 72 datum. Narito ang ating 5 PTM zones. PTM Zone 1 para sa northern part ng Luzon, sa bandang Ilocos at Cagayan. PTM Zone 2 Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila at surrounding provinces. PTM Zone 3 Southern Luzon, Bicol at parts ng Western Visayas. PTM Zone 4 Eastern Visayas at Northern Mindanao. PTM Zone 5 Southern parts ng Mindanao. Bakit mo kailangang malaman to? Kasi kung ang project mo ay nasa Davao, pero ang ginamit mong system ay Zone 1, Luzon, magkakaroon ng malaking error sa iyong measurements. Always match your PTM zone sa location ng iyong study area para sa perfect projection. At yun na! Ngayon, alam nyo na ang basic ng coordinate systems, ang pinagkaiba ng GCS at PCS, at ang importansya ng PTM zones sa Pilipinas. Sa susunod nyong ArcGIS Pro project, huwag kalimutang i-check ang coordinate system para laging spot-on ang inyong data. Kung nakatulong ang video na to, don't forget to like, subscribe, at i-share ang video na ito sa inyong mga classmates o colleagues. Maraming salamat sa panonood at see you sa susunod nating GIS tutorial.